Guys, makinig muna tayo sa sinasabi ng pare. Mapaalis ang mga kurap lalo na si Vice President Sara Duterte. Ma-impeach ng Kongreso si Sara Duterte. Dahil ang talo sa korupsyon ay ang mga hirap ang bayan natin. Takupal talaga eh. Naka-vendors pa. Ay para sa mga duka, para sa marinda. Talapit tayo doon. Kinabukasan ng ating kasamayan. Kaya mga kapatid, Ito, lilipat kami. mga anak mong mga nagbibigay daan sa kapayapaan, ipagkaloob mong mapairal namin lagi ang katarungan na siyang tanging saligan ng talagang tatagal na kapayapaan. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na daan kung paanong kayo nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanag. Ngunit kayo nadaig. Kung minsan kayo'y inaalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla, at kung minsan na may karamay kayo ng mga kasamahan, pinahihirapan sa harapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawalan ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon ay magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi, at hindi man niya nalalaman kung papaano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga ng pananim. Usbong muna sa kauhay. Pagkatapos ay maghihitik ang mga butil. Malinaw ba, ma'am? Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin mayahambing ang paghahari ng Diyos, sabi ni Jesus. Ang talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito. Tulad ito ng isang maliit na butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi. Kapag natanim at lumago, ito'y magiging pinakamalaki at ang lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito at malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga ito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila Sige, ma'am. Sige, ma'am. sa pamamagitan ng maraming talinghaga tulad nito. Ayon sa makakaya na kanilang pag-unawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumamit ng talinghaga. Ngunit ipiniliwanag niya ng sarilinan sa mga alagad ang mga bagay na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Isang mapagpala at mapayapang araw sa ating lahat. Isang paalaala mula sa ating ebanghelyo na pwede po nating matutunan mula kay San Marcos. At atin itong iugnay sa mga maliliit na butil. At kung titignan po natin mga kapatid, kukunti tayo. Sasabihin nila kukunti tayo.
Pero wag nilang kalimutan, tayo'y nagsisimula. Ika nga, start small, but we are dreaming big. Maliit man ang ating pagsisimula, tulad ng mustasa, ay maliit. Pero sa bawat pagkilos na ginagawa natin, individual man o grupo, upang labanan ng korupsyon, ito'y magdadala sa tinatawag po nating substantial result. Kailangan lang po nating magkaisa. Hindi tayo pwede magkawatak-watak. Ano man ang pananaw, ngunit mayroong isang layunin, pwedeng umupo at mag-usap. At hindi tayo nagbabangayan. Sa ating pasimula ng ating pagkilos at panggising sa ating kongreso, nasimulan na ang pagdinig at ang proseso ng impeachment. Hamunin natin ang bawat Pilipino na magkaroon ng sariling stand laban sa korupsyon sa pang-araw-araw nating buhay at magsimula tayo na humakbang tungo sa isang bayang nagkakaisa at ating panagutin ang ating mga elected officials na mga magnanakaw sa kaban ng yaman. Pangalawa na dapat nating maintindihan at maipaalala sa bawat isa, let us nurture the seed of democracy by our integrity. Tayong mga sumisigaw, tayong mga naninindigan, dapat meron tayong dignidad. At ang dignidad at integridad na ito ang pwede nating gamitin laban sa kasamaan at kadiliman. Kaya nga't ang maliit na buto ito na ating pagsisimula ay huwag nilang maliitin. Maliit kung tignan, pero tandaan, wala namang malaking nakakapuwing. Ang maliliit na to ang pwedeng magsimula tungo sa isang bayang malaya mula sa korupsyon. Kaya't sabi nga nila, walang kapayapaan kung walang accountability. Let us make our leader accountable. Kumilos tayo at hindi dapat tayo nananahimik. At ang ating pagkilos nating ginagawa ay gawin natin ng may pagkakaisa, kapakumbabaan at pagkilos tungo sa isang malaking hangarin. Huwag po tayong matakot. Kailangan po nating magpatuloy ng ating buhay. Pero kailangan din po nating ipanawagan na tayo po'y pagod na, tayo po'y sawa na, kailangan na nating kumilos, i-impeach na si Sara. Kaya nga mga kapatid, sa ating pagkilos bilang isang bayan, ang panawagan ay patuloy tayong maniwala sa tinatawag po nilang the power of collective action as we stand today here at the People Power Monument. Kumilos tayo at sa pagkilos natin bilang mga mamamayan na may paniniwala, halina't magkaisa. Let us demand accountability from all our elected officials, punishing for strong anti-corruption measures at pushing for anti-corruption measures at fostering solidarity against corruption. The Filipino people can bring about lasting change and ensure that those in power are held responsible for their action. Kaya nga't sana po mga kapatid, sa hamong ito ng ating pagsisimula, let us call to stop corruption and make all our leaders accountable. Filipinos can work towards building more transparent and accountable and ethical society for the benefit of all. Natatandaan ko lang nung magsisimula ang bagong taon, marami sa atin ang naniwala na maglagay po ng bilog na prutas sa lamesa para daw swertihin. Ito naman po ang gusto kong ipaalala sa lahat. Sa darating na Mayo, kung ang bibilugan nyo ay puro pamilyang korap at sila pa rin ang ihalin ninyo, mamalasin pa rin ang ating bansa. Kaya't sana mamili tayo
yung may puso sa bayan, nagmamahal sa mga kababayan nating mga kapos at mga patuloy na naghihirap at pinahihirap ng mga leader natin na ngayon na inihalal natin, na nangarap at nagsabing unity, pero sila ngayon ang sira. Kaya tayo po bilang isang nagtitipong bayang may malasakit, magsumikap tayong magkaisa. Itigil ang ating bangayan, magkakaibang mga grupo. Magsimula tayo sapagkat meron tayong iisang layunin, ang linisin ng ating bansa mula sa korupsyon. Isang mapagpalang araw sa lahat. Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais lumawak pa ang kanyang presensya sa ating buhay at sambayanan. Ang ating tugon, Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay, pananampalataya. Bagkus, asamin natin ang Diyos araw-araw, maging sa mga pagsubok at paghihirap. Ay, talaga ma'am. Salamat po. Salamat sa Panginoon, Sa dinggin mo signal ang ng aming smart. panalangin. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sila sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pagdasal natin ang ating intensyon para sa ating bayan, intensyon para sa katarungan. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang lagi kayong mamunga ayon sa iyong kasiyahan. Inihiling namin ito sa Panginoon Kristo, aming Panginoon. Blessed Lord, we worship you, blessed Holy Spirit, who have become for us the bread of life. Kunin at tanggapin ang alay na ito. Tandaan ang bawat puso, tanggapin ibig mo. Ngayon'y naawari. Manalangin kayo mga kapatid, mga pagkairadal ng Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat. Kanyang banal. Ama naming lumikha, ang hain ng anak mong hari ng kapayapaan sa mga bansa ay hinihiling naming magpalakas sa pagkakaisa ng diwa ng mga anak mong kapayapaan ang adhika. Kaya't nag-aalay ngayon ng handog sa dambana sa magitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Sa Diyos sa inyong puso at diwa. idinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay marapat ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon.
Siyang salitang katuwang mo at kapiling, noong lahat na umiiral ay iyong mikhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gapit palayain. Kaya't siya ay kinalinga ng mahal na Birhen, na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ina ko niya Sasamahan kita. Grabe, nag-traffic na dito. Labo ng signal dito, guys. Salamat guys. Like pa more tayo. So nandito tayo sa harapan ng stage, ano. So mamaya abangan natin pagkatapos ng misa, may mga speaker diyan, ano. So yan, makita natin, ano, mapakinggan ang kanilang hinanaing, ano. Yan. Dami, grabe dito. Yan yung sabi nyo, no. Siguro abutin to mga milyon, ano, ang tao na nandito, no. Kasi nandun pa sa hanggang ang iba nandun pa sa EDSA. Ito sa likod na yan ng ating stage, ano. Pero dami pa ring tao dito. Oh. Grabe, no. Grabe, oh, dami pa dito. Hanggang doon, ano. Hanggang doon sa dulo, ano. Likod na ito, guys, ha. Likod na ito ng stage, ha. Yan, oh. Sa gate 3 na ito. So tingnan nyo, ang daming tao pa rin dito, oh. Yan. Yan, guys, kami galaw. Shoutout, ay, kamusta naman ang signal natin dyan? Pasensya na, medyo malabo, ha. Yan. So mamaya, may magsasalita dyan, ano, pakinggan natin. Laka, wag babae. Oy, ako pala, saan ka na? No, punta ka na dito. So guys, ito yung grupo, no, na pumunta dito sa panawagan nila na impeach, ano, si Inday Sara. Punta tayo doon sa likuran, ano. Ito, may na-interview pala dito. Idol. Masama mo? Ako lang. Si Papa Ben. Oh, ito nga tao, guys, grabe, ang dami. Oh. Oh. Yan, ha. Ako lumipat lang ako ng pwesto para makita nyo ng ibang kaganapan dito, ha. Yan. So mamaya, pagkatapos ng misa, may mga speaker yan. Pakinggan natin, ano. Yan, ito. So doon ang mga pulis, ano, nakabantay kasi hindi pinapatawid yung mga tao. Grabe, sobrang daming tao ang dumalo, guys. Sino pang kasama natin? Si Olana? Lubogin mo ang video, oh, kasi may signal dito, no? May signal. Wala na ba tayo dyan? po ni Father Joel Zabalia kasama sa third impeachment group. Sila Sir Percy nito kasama sa first impeachment groups. Tayo. Tapos alam natin, kasama pa rin natin sila Father Noel Gatchalian, sila Sister Ruedas, sila Father Danny Pilario, nandoon din sila sa Liwasang Bonifacio, at ang iba ng mga pari doon sa... Grabe, sa Liwasang Bonifacio, mayroon din pala. Oy Art, punta ka doon sa Liwasang Bonifacio para may update din doon, ano, sa kaganapan. So dito naman tayo, oh. Vice President Sara Duterte. So yun na mga pulis, grabe hindi na magkanda ugaga. Grabe guys, ang dami ng tao dito. No? Ang mga pulis hindi na magkanda ugaga sa
saway ano ng mga tumatawid kasi ito ay hindi nasara, dapat sinara na lang ito. Mga HJK families. Kasama natin sila, 150 families mula sa Diocese ng Novaliches. Maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. At ito na, pagpalain tapos na kayo to. mga parang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Humayo tayo taglayan ng kapayapaan at buhay ni Kristo. Ito na, tapos na guys ang misa, no? Ito, dinagdagan pa yung kapulisan dito guys, oh, grabe, dinagdagan pa lalo. Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Isa pa po, kasama po tayong lahat. Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Abusado alisin, Sara patalsikin! Abusado alisin, Sara patalsikin! Abusado alisin, Sara patalsikin! Abusado alisin, Sara patalsikin! Sara patalsikin! Andito po tayong lahat ngayon, kasama natin ang Tindig Pilipinas, ang Akbayan Party List, kasama ang Kong Mother natin sa Kongreso, ang House Representative Percy Sendanya, kasama din natin ang Nagkaisa Labor Coalition, kasama rin po natin ang Student Council Alliance of the Philippines, at kasama rin natin ngayong hapon ang Magdalo Party List. Yun, Magdalo Party List, andito rin. At nandito rin ang ML Party List. Yun. Andito rin ang Siklop People's Organization Yun, at si Claude, nandito Kalipunan. rin. At kasama rin natin ang mga kakababaihan ng Every Woman. Kasama rin po natin ang mga kabaro ko mula sa Akbayan Youth. Kasama din natin ang August 21 Movement o ATOM. At syempre ang mga leaders natin mula sa Siglab. Opo. Dati ito yung nakakatakot yung vlog eh. Nung tayong Mga kasama, isang malakas na hiyawan muli ang ating panawagan. Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Abusado at alisin, Sara patalsikin. Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Abusado alisin, Sara patalsikin. Ayan, at para bigyan naman po tayo ng isang Impeach! Impeach Sara now! Muli po kasama natin ang tiyuhin po ni kasamang Kian de los Santos. Palakpakan po nating lahat kasamang Randy de los Santos. Hoy, Dito Sara! Lumayas ka na! Wala kang kwentang Vice President! Impeach ka! Oh! Gusto ko ma-impeach ka! So,
ko. Magandang umaga ho sa inyo lahat. Talagang wala sumama sa akin kung nanay. Pag nanakaw ka, may fix ka. Ang pagka naririto natin ngayong umaga ay handa po ng panawagan natin Panawagan! para sa pag-aaral po natin ngayong Si Sara Duterte, gay na! Alam mo natin dahil ng Ebanghelyo kanina, Lumayas ka na! bago tayo lumarin ng tao, ay binigyan tayo ng bilhin ng mga magulang. Kay Duterte. Mo. Dahil imagine niyo po, Gusto lang kumukuha natin siya sanang ng pera ng tawagin taong bayan pero wala yung siyang may ating, pakita na atensyon proyekto ng ating mga at mambabatas mga sa Kongreso. nagpapasa ng mga dokumentong peke. Tingnan po. At sino ba yung si Mary Grace Kahit po Piatos? Ang usapin ay wala sa GAA. ito po Ang usapin ay wala sa BICAM. Ang usapin ay na kay Mary Grace Piatos. Sino si Mary Grace Piatos na rumisip ng 23.8 Umaga ho, million? sama-sama ho So natin yun po ang tawagin ng issue. pansin. Hindi po issue yung GAA. Kongreso Pamilya para sa yun, bagay buong nito. pamilya Umaga mula ho sa sa inyo. Caloocan. Hinihiling namin. Muli po palakpakan natin Vice sa President, kasama wala kang Randy De kwenta. Los Santos, ang viewing po Lumayas ni ka. kasama Nakakapakinayang, binoto pa naman kita. Pero sa loob Hindi naman po, 125 mapalad tayo million, dahil kasama ginastos mo natin na 11 ngayon days. ang Kong Hindi Mother wala kang natin sa paliwanag. Kongreso. Kilala niyo ba Sana to? 125, ginamit lang sa Ang mga Kong patay Mother servisyon. natin sa Kongreso ang kalusugan, nag-endorse ng edukasyon, first hanap buhay. impeachment case. Nakakadismaya Tawagin na ka. natin Kong Lumayas ka Mother. daw. Wala Percy kang kwenta. Sentanya. Wala kang kwenta. Sabi mo, sabihin mo, dumara. At tulad nung panalangin natin sa EDSA Shrine, ilang linggo pa lang ang nakaraan, pag tumingin kayo sa paligid natin, totoong dumarami at dadami pa tayo. Noong isang araw, sabi natin, 5,000 ang target ngayong araw na ito. Pero kanina, nung nagsimula tayo, lagpas 5,000 na ang tao. At kapag tingin mo ang paligid dito sa EDSA, umaapaw na tayo dahil umaapaw ang panawagan ng tunay na nagkakaisang sambayanan. Impeach! 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 Mga kasama, ang nagkakaisang tanong natin sa araw na ito, anong petsa na? Sabihin nyo nga. Talagang malabong signal dito ha. Pero sige, tuloy-tuloy tayo. Yan po ang tanong natin sa mga kasama ko sa House of Representatives. Anong petsa na? December 2, matapang na pumunta sa Kongreso ang mga complainants mula sa first impeachment complaint. At sumunod doon yung second at yung mga kasama nating matatapang mula sa third impeachment complaint. Sabi natin, kinakailangang aksyonan agad ang complaint na ito. Dumaan ang Pasko. Dumaan ang bagong taon. Natapos pati Chinese New Year pero natutulog pa rin ang impeachment complaint sa Kongreso. Mga kasama, alam ko na sa lampas na pinapayagang manatili sa pwesto si Sara Duterte bawat oras at bawat araw yan na napupunta sa panganib ang Pilipinas. The Vice President is a heartbeat away from the presidency, tandaan natin. Si Sara Duterte ay clear and present danger sa ating demokrasya. Si Sara Duterte ay panganib sa kaban ng bayan sa kinabukasan ng ating mga anak. Kaya ang ating panawagan ngayong araw na ito, humugot ng tapang ang Kongreso mula sa tapang ng mamamayan, ng sambayan na nagkakaisa ngayong araw na ito. Kaya mga kasama, iparating natin sa House of Reps doon sa batasan. Impeach! Impeach! Sabay-sabay, mas malakas. Impeach! 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 Sara now! Impeach! 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 Sara na! Mabuhay po kayong lahat.